Ayan. Okay. So, tayo po ay nag-aaral tungkol sa strong truth foundations ng isang believers ni Kristo. At ang pinag-uusapan po natin is about forgiveness of sin. So, dapat ang isang believer na iintindihan niya, nung tinanggap niya si Kristo sa buhay niya, siya ay napatawad na sa kanyang kasalanan. Tama po ba? Kailan napatawad yung kasalanan mo? Before? Ano? Before the creation of the world. O kailan ipinako si Jesus? 2,000 years ago. So, tignan ninyo, yung pagkapako ni Jesus Christ, ito ay manifestation ng kanyang ginawa before the beginning or before the foundation of the world. Tama po ba? So, ngayon, pupunta naman tayo ngayon sa resulta. The result of forgiveness. Para mas matapos po natin yung pag-aaral po natin. Okay, the result of forgiveness. Sa tingin ninyo, ano yung resulta ng kapatawaran ng Lord sa kasalanan natin? Ha? Una, ang resulta ng kapatawaran ng ating kasalanan, ito yung tinatawag na reconciliation. Okay? Sabihin nga natin, reconciliation. So, pag sinabing reconciliation, ito ay pakikipagkasundo natin sa Diyos. Ang tanong, paano tayo nakipagkasundo sa Diyos noong si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at pinaniwalaan natin kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus ng Calvary. Tama po ba? Okay, ngayon, sabi po ng verse natin, Colossians chapter 1, verse 19 to 22, sama-sama po tayong basahin. And through Him, God reconciled everything to Himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. This includes you, who were once far away from God. You were His enemies, separated from Him by your evil thoughts and action. Yet, now He has reconciled you to Himself through the death of Christ in His physical body. As a result, He has brought you into His own presence, and you are holy and blameless as you stand before Him without a single fault. So sabi niya doon, minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. Tama? At sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ni Jesus, niloob ng Diyos na ang lahat, sabi mo sa katabi mo, lahat, everything in heaven and on earth. Anong sabi? Anong sabi? Makipagkasundo sa Kanya by means of the blood of Jesus on the cross. So kita ninyo, nagkaroon lang ng reconciliation. Ang tao, pag sinabing earth, ang tao, ang mundo, okay, sa Panginoon, sa pamamagitan lang ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Kaya without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Clear? Naintindihan ninyo? Ngayon, sabi niya dito, hindi lang yung mundo, hindi lang lahat ng bagay ng nasa langit at nasa lupa, kundi included na tayo. Sabi mo, included na. O, anong ibig sabihin ng included? Kasali ka saan? Sa na-reconcile o na-reconcile. Nakigets ninyo? Na-reconcile ka, na-reconcile ang lahat ng bagay sa Diyos mula sa langit at sa lupa, kasama na ang taong kanyang nilikha. Ngayon, sabi niya dito, dati tayo ay malayo sa Diyos, tayo ay kaaway ng Diyos. Bakit? Anong ginagawa natin dati? Tayo ay namumuhay sa
kasalanan. Nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. At yung lahat ng ginagawa natin ay pawang masama. Pero ngayon, sabi niya, na-reconcile tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo by physical body, ha? Hindi spiritual. Physical body. So, ito na, makikita natin na kailangan talaga ni Jesus na magkaroon ng katawang lupa o nagkatawang tao para mamatay lang sa krus ng Kalbaryo para lang tayo tubusin sa ating kasalanan. Gets niya? Dito ipinapakita kung ano yung purpose. Kasi sabi nila, si Jesus, hindi sapat. Yun ang sabi ng iba. Pero dito pinapakita na Jesus is enough. Nagigets siya. At sabi pa ng iba, pwede namang ano na lang. Pwede na lang yung anghel na lang ang ipadala ng Diyos para mamatay. Kaso ang anghel ay espiritu. Tama ba? And even ang Diyos ay spirit. So, kailangan magkaroon ng katawang lupa ang ating Panginoon para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Dahil sino yung nagkasala? Espiritu ba o may physical? Ha? Physical. Pero yung physical, merong spirit. So, kailangan magkatawang tao si Jesus para mangyari yung purpose na pati yung physical na katawan natin, hindi lang yung espiritu, ay ma-reconcile sa Diyos. Are you listening? Nagigets nyo? Kaya dito, sabi niya, dahil dito, anong sabi niya? Tayo ay makakaharap o maihaharap ng ating Panginoon sa kanyang Ama na walang kapintasan, walang dungis, maihaharap tayo ng ating Panginoon sa kanyang Ama na banal. So, kaya sabi niya dito, as a result, tignan ninyo, ano ang resulta ng reconciliation? Ano ang resulta ng reconciliation nung ginawa ng ating Panginoon? Ha? Ano? Anong resulta ng reconciliation? We become holy, blameless in the eyes of God. Nagigets niyo? So ngayon, tingnan ninyo. Dito ipinapakita na wala tayong ginawa para ma-reconcile tayo sa Diyos. Dahil kung tayo ang gagawa, dapat tayo yung ipapako sa krus. Tama ba? Kasi tayo yung nagkasala eh. So kung meron kang gagawin para ma-reconcile ka lang sa Diyos, hindi na gift ang forgiveness. Ang forgiveness ay magiging reward na. Pero ang sabi doon, forgiveness is a gift of God to us. Nagigets siya? So, sabi mo nga sa katabi mo, wala kang ginawa para mapatawad ka sa kasalanan mo. Kung meron kang gagawin, ikaw dapat yung maipako sa krus. Pero tignan nyo, si Jesus ang gumawa nito. Ibig sabihin, nung ginawa ito ni Jesus, nabuhos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, and then ang naging resulta nito, tayo ay na-justified, tayo ay na-reconcile, tayo ay, ang resulta nito, tayo ay ginawang banal ng ating Panginoon sa mata ng Diyos. Gets siya? Hello? Ano ang bunga ng reconciliation? Anong bunga? You are holy, blameless, and spotless. Gets siya? May natututunan tayo. So, tignan nyo, ang unang resulta, reconciliation. At ang benefit nito, tayo ay naging banal, naging walang dungis, naging walang batik, walang kapintasan. Ngayon, tanong ko sa inyo, sino sa inyong holy?
Sino sa inyong holy? O nahuli? Sino sa inyong holy na? Taas nga kamay. Taas ang kamay yung holy na. Blameless na, taas ang kamay. Bakit ilan lang nakataas? Bakit? Di ba liwanag dito, sabi niya dito, ulitin ko, by means of Christ's blood on the cross, na-reconcile tayo sa kanyang Ama. Nagigets nyo? What we need is paniwalaan natin yung ginawa ni Jesus. Kaya kung hindi ka naniniwala sa ginawa ni Jesus, hindi ka sigurado na na-reconcile ka. Kasi ang kailangan mo lang maniwala. Nagigets po natin? Okay. So, yan ang number 1 na result. Second, result ng forgiveness is transformation. Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, kapag ikaw ay pinatawad, dapat nagbabago ka na. O nagbago ka na. Okay. Sabi dito, tignan nyo. John chapter 8, verse 10 to 11. Ito ay tungkol sa isang immoral na babae. Prostitute. Kung babasahin natin mula sa verse 1 hanggang 11, ito ay tungkol sa isang babaeng makasalanan. Ngayon, hindi natin bubuuin ito dahil matatagalan tayo. Kinuha ko lang yung mahalaga. Ito yung senaryo na ang ating Panginoon, kausap niya itong mga babaeng ito, at tapos yung mga taong nasa paligid, sabi nila, kung talagang siya ay anak ng Diyos, bakit hindi ba niya alam na ang babaeng ito ay makasalanan? Tama? Nagigets siya? Ngayon sabi niya dito, until finally Jesus was left alone with the woman still standing there in front of him. So he took back and said to her, "Dear woman," yung salitang dear, mahal, ang ibig sabihin. Mahal kong, woman. Yun kasi ang tawag nila sa mga minamahal nila, woman. Sabi niya dito, "Where are your accuser?" Sabi niya dito, "Is there no one here to condemn you?" Looking around, she replied, "I see no one, Lord." Ano sabi ni Jesus? "Then, I certainly don't condemn you either. Go, and from now on, be free from a life of sin." Hindi rin kita hahatulan. Kasi tinatanong niya, nasaan na yung mga humahatol sa'yo? May humatol ba sa'yo? Sabi ng babae, wala po. Ngayon, sabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na mula ngayon at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Nagigets ninyo? Umuwi ka na at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So kita ninyo, yung pinatawad sa kanyang kasalanan ay hindi na dapat gumagawa pa ng kasalanan dahil binago na siya. Ba't ang tatahimik natin? Nagigets ninyo? That is the result of forgiveness. Transformation. Dapat nag-transform yung buhay mo. Kaya nga sabi niya dito, pinatawad ka, kaya ka nagbago. Hindi magbago ka para patawarin ka. Ulitin ko, pinatawad ka, kaya ka nagbago. Hindi magbago ka para patawarin ka. Gets ya? Sa mundo, sasabihin ng kaaway mo o ng kaibigan mo, bago kita patawarin, magbago ka. Tama ba? Tama ba? Opposite ang sistema ng mundong ito. Kapag mayroong isang tao na nagkasala sa kanyang kapwa-tao, sasabihin niya, bago kita patatawarin, magbago ka muna. Magsisi ka muna sa kasalanan mo. Pag hindi ka nagsisi, hindi kita patatawarin. Pero dito sabi niya, pinatawad ka muna ng Panginoon, kaya ka nagbago. Hindi ka nagbago para patawarin ka. Nakikita niyo yung pagkakaiba?
Katulad nitong babaeng ito, pinatawad siya sa kanyang kasalanan, kaya nagbago siya. Hindi na siya gumagawa ng kasalanan. Nagigets niya? Hello? Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung ikaw ay napatawad sa kasalanan mo, una, ikaw ay na-reconcile, at ang bunga ng reconciliation, ang tingin ng Diyos sa iyo ay holy, blameless, and without spot. Ngayon, pangalawang resulta ng forgiveness, ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na transformation. Nagigets niya? Kaya sabi ni Jesus, hindi rin kita i-judge, hindi rin kita hatulan. Walang humatol sa iyo. Ang ibig sabihin nito, huwag kang humatol sa kapwa mo. Kasi, lahat ng tao nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang tanging makakapagpatawad lang sa ating kasalanan ay si Kristo at kailangan ni Kristong mamatay sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang dugo para ma-reconcile tayo. At dahil na-reconcile tayo, naging bunga nito ay reconciliation, siyempre. Then pangalawa, transformation. At sa transformation, sabi niya, go and sin no more. Sa ibang version, go and sin no more. Pero sabi niya dito, go and from now on, mula ngayon, be free from a life of sin. Malaya ka na. Hindi ka na pwedeng pang magkasala pa uli o gumawa ng kasalanan. Nagigets niya? Pero ano katotohanan? Sino sa inyo nagkakasala pa rin? Taas ang kamay. Nagigets niya? Paano yan, pastor? So, ipinapakita dito na nagkakasala pa rin tayo. So, sa tingin ninyo, nagkasala ka ngayon, nagkakasala ka, pinatawad ka ba ni Kristo? Ha? Pinatawad tayo. Pero anong kailangan mo pag pinatawad ka? Hindi mo na dapat sinasadyang magkasala. Go and sin no more. Well, pwedeng magkasala tayo na hindi natin namamalayan. Pero ang tawag doon, hindi mo sinasadya. Ngayon, kung ikaw ay napatawad sa kasalanan mo, dapat hindi mo sasadyain na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kapag sinadya mo, ibig sabihin, may problema ka. Baka hindi mo pa nakilala si Lord sa buhay mo. Hello? May natututunan tayo. Ulitin ko, ikaw ay nagbago dahil pinatawad ka na ng Diyos. Hindi ka magbabago muna bago ka patawarin ng Diyos. Kasi yung iba, magbago ka muna ha. Kung hindi ka magbabago, hindi kita patatawarin. Tama, mali. Tama, mali. Ngayon, sabi ni Jesus, dito sa John chapter 8, yung walang kasalanan, siya ang unang dumampot ng bato at siya ang unang bato. Nagigets niyo? Nakukuha niyo? Yung walang kasalanan, siya ang unang dumampot ng bato at bumato sa babaeng ito. Meron bang walang kasalanan doon? Makasalanan lahat. So ngayon dito ang pinapakita, sino lang ang may kakayanang magpatawad sa ating kasalanan? Kasalanang ano ito? Yung kasalanang mapapahamak ka at mapupunta ka sa impyerno, si Jesus lang ang may kakayanan nito. Walang taong pwedeng magpatawad ng kasalanan mo para hindi ka mapunta sa impyerno. Ang pwede lang magpatawad sa kasalanan mo na hahantong sa kapahamakan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nagigits siya? Ay sabi mo sa katabi mo, go. And from now on, sin no more.
Bigat ano? Kasi transformation yan eh. Di ba sabi ni Jesus, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, ang lahat ay bago na. Sabi niya dito, change is the result of forgiveness. Change is the result of forgiveness. Yan ito ha. Now, if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. All that is related to the old order has vanished. Behold, everything is fresh and new. Sa King James, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, new things has come. Yung salitang pass away sa Greek word ay parekomai. Parekomai. To pass by, to render void, or neglect, or disregard, or pass out of sight. Pag sinabing pass away, yung luma mong pagkatao, nabanggit ko rin ito ng Sunday eh, yung luma mong pagkatao, hindi mo na nakikita. Nagigit siya? Pero anong nangyayari kung minsan kapag galit na galit tayo at mayroong umaaway sa atin? Ano sinasabi natin? Huwag kang paloko-loko ha. Makikita mo kung sino talaga ako. Sino nakakapagsabi ng ganon? Makikita mo kung ano yung ugali ko talaga noon. Eh, ang sabi dito, yung salitang pass away, ibig sabihin, pass out, kumbaga, pass out of sight. Hindi mo na nakikita yung dati mong pagkatao. Hindi mo na nakikita, hindi mo na binabalikan. Kung dati suplada ka, masungit ka, nung nakilala mo si Kristo, pinatawad ka sa kasalanan mo dahil pinaniwalaan mo, yung kasungitan mo wala na. Nag-pass out na. Nag-pass by na. Day na. Hello? Nagigits niya? O, sabi mo ka sa katabi mo, nakay Kristo ka na ba? O, kung nakay Kristo ka na at si Kristo ay nasa sayo, the old, has gone. The new has come. At hindi lang 50-50, sabi niya, entire new person. Anong ibig sabihin ng has? Meron na. Ano yung meron na sa iyo? Entirely new person. Tapos sabi niya, all. Anong ibig sabihin ng all? O, meron ba bang natin ititira? All that is related to the old order has vanished or passed away. Then, behold, o kaya, therefore, everything is fresh and new. Anong ibig sabihin ng everything? Bawat bagay. Ano daw yung bawat bagay? Fresh and new. Kaya kapag ikaw ay napatawad sa kasalanan mo, ikaw ngayon ay magiging sariwa. Ikaw ngayon ay magiging bago. Tignan mo yung katabi mo kung sariwang pagmumuka. Di ba? Okay. Pag kapag nakasimangot yan at nagsasalubong yung kilay, hindi presyon. Ha? Stress. Di ba? Ay, liwanag ko. Ang liwanag. Di ba? Sabi niya, behold, everything is fresh and new. O sa ibang version, sabi niya, whoever is a believer. Sinong believer in Christ? Pag sinabing believer, Christian o anak ng Diyos, mananampalataya, whoever is a believer in Christ is a new
creation. Bagong nilalang. The old ways of living. The old ways of living has. Anong ibig sabihin naman ng has? Meron na. Has. Disappear. Anong ibig sabihin ng disappear? Nawala. Na-erase. Oh. And a new way of living has come into existence. So, ano ngayon na nag-i-exist sa iyo ngayon nung nakay Kristo ka? New way of living o new life. O ito yung tinatawag na new creation o bagong nilalang. Ang nag-i-exist na sa iyo ay yung bagong pagkatao. Wala na yung lumang pagkatao. Uulitin ko nag-i-exist. Existence. Yun na yung nakikita sa iyo, bagong pagkatao. Nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo dahil ikaw ay pinatawad sa kasalanan mo, bagong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao na yun? Fresh and new. Sabi mo sa katabi mo, fresh ka. Tuna. Fresh ka. Kaya dapat lagi kang blooming. Sabi mo sa katabi mo, dapat lagi kang blooming. Dapat lagi kang maganda at gwapo. Kaya walang pangit na anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka. Naniwala naman. Hello? Di ba? Sabi mo sa katabi, maganda ka. Bakit? You are in Christ. Dahil na kay Kristo ka. May bagong buhay ka. Okay, sabi pa niya dito, put on your new nature created to be like God, truly righteous and holy. Kung sa Tagalog, ipakita mo, isuot mo yung bagong nature na nilikhang kawangis ng Diyos. Anong ibig sabihin ng put on? Command or request? Sa tingin niyo, command or request? Command. Sabi niya, put on. Ipakita mo. So, ibig sabihin, after na mapatawad ka sa kasalanan mo, ipakita mo yung resulta ng kapatawaran ng kasalanan mo. Dapat nakikita yung manifestation ng kapatawaran ng kasalanan mo na ginawa ni Kristo. Kaya sabi niya, put on. Ano yung resulta nito? Yung meron ka ng new nature. Kaya wala na yung old nature natin. Mula nung nakilala mo si Kristo, nag-vanish away na. Wala na yung dating pagkatao. Sabi ko nga, hindi ka na dapat masungit ngayon. Hindi ka na dapat tampuhin ngayon. Hindi ka na dapat sensitive ngayon. Hindi ka na dapat pasaway. Itaw ba ako kausap? Dapat meron sa iyo makapal ang mukha. Bakit makakapal? Hindi. Dapat masunurin na tayo ngayon. Tama po ba? Alam niyo may advantage yung makapal ang mukha. Bakit? Kahit anong sinasabi nila, wala kang pakiramdam. Pero yung manipis ang mukha, kaunting bagay lang, may pakiramdam, nasasaktan. Alin yung gusto niyo? Makapal ang mukha o manipis ang mukha? Makapal. Kayo nagsabi niya na. Palakpakan natin si Lord. Di ba? Hindi totoo yan. Ibig sabihin, hindi na tayo dapat sensitibo. Kapag meron kang narinig, hindi maganda, hindi na dapat sasama yung loob mo. Tatawanan mo lang yun. Hindi ka
maaapektuhan. Bakit? Bagong nilalang ka na eh. May bagong nature ka na eh. Pero anong nangyayari? Konting bagay lang. Anong nangyayari sa mga tao? Ha? Kapag puno na ang salok, dapat nang kalusin. O kaya naman sa inis mo, kung ano-anong sasabihin mo doon sa isang tao, hindi dapat gano'n. Kasi liwanag ko dito, put on your new nature, created to be like God. Ano yung created to be like God? Truly, righteous, and holy. Yun yung nature na natin nung tayo pinatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. We become holy. We become righteous in the eyes of God. Isn't that? Naintindihan niyo ba yung pinagsasabi ko? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat bagong pagkatao na. Wala nang nag-cheating, ha? Sino nag-cheating? Ano dapat yan? Okay. Tuloy-tuloy natin. Pangatlo, na resulta ng forgiveness ay jubilation o rejoicing. Yung isang taong pinatawad sa kanyang kasalanan, dapat masayahin siya. Hindi nakasimangot. Sabi mo, masayahin dapat. Nagre-rejoice ang kanyang puso. Nagigets mo? Hindi ka laging nakasimangot. Dapat masayahin. Ang mukha mo, pati puso mo, masayahin. Ano sabi niya dito? Tignan ninyo. Blessed are those whose transgression are forgiven. Anong ibig sabihin ng forgiven? Pinatawad na, napatawad na. Whose sin are covered. Blessed is the one whose sins the Lord will never count against them. Mapalad ang taong pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanyang kasalanan. Mapalad ang taong kapag hindi na ibibilang ng Panginoon laban sa kanya ang kanyang mga kasalanan. So, tignan ninyo, nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, siningil ba tayo ni Lord dun sa kasalanan natin? Siningil? Hindi na tayo siningil, di ba? Nakukuha po ninyo yung pinupunto ko dito. Instead, hindi tayo siningil doon sa kasalanan ginawa natin, sa pagre-rebelde natin, o pagbabaliwala sa Diyos. Sa halip, pinatawad tayo ng Panginoon. Sa papanong paraan, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Namatay siya sa krus. Bumuhos ang kanyang dugo bilang assurance na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. At ang resulta nito ay jubilation or rejoicing. Amen? Di ba yung isang taong pinatawad sa kasalanan niya, masaya na siya? Tignan mo yung katabi mo, kung masaya na yan, parang lungkot-lungkot. Nagigits niyo? O liwanag ko, sabi niya dito yung salitang blessed, makarious, happy, more blessed. Oh, happy. Sabi ni sino nung sa mga politiko, si Enrile, sabi niya, gusto ko happy ka. Ang Diyos naman sabi niya, gusto ko mas happy ka. Kaya ang taong pinatawad sa kanyang kasalanan, masayang tao. Gets niya? Nagre-rejoice ka dapat. Hindi yung, kumusta ang buhay mo? Heto. Ayos lang. Pero yung mukha hindi maipinta. Kumusta na ang buhay mo? Heto. Survival. Di ba? Hindi dapat ganun. Dapat masaya ka. Ano man ang mangyari sa buhay mo, dapat masaya ka. Bakit? Alam mong pinatawad ka sa kasalanan mo. Nagigets niya? O sino sa inyong nagsusurvive na lang? Tumatawa yung mga estudyante. Hindi ba kayo masaya sa kurso ninyo?
At kayo ay nagsusurvive na lang? Eh, di ba? Ang liwanag oh. Ngayon, tignan nyo oh. Sa ibang version, sabi niya, it is a great blessing when people are forgiven for the wrong they have done. When their sins are erased. It is a great blessing when the Lord accepts people as if they are without sin. Oh, malaking pagpapala. Ibig sabihin nyo, kapatawaran ng kasalanan natin ay napakalaking pagpapala na natanggap natin. Bakit? Sa halip na tayo yung umako doon sa kasalanan na nagawa natin, iba yung umako. Iba yung kumuha ng kasalanan natin. Siya yung napako, sa halip na tayo yung ipako. Hindi ba malaking kagalakan yun para sa atin? Dapat tayo yung parurusahan, pero iba yung pinarusahan. Ang Panginoon ang naparusahan sa kasalanan hindi niya ginawa. Tayo na gumawa ng kasalanan, hindi na parusahan. Hindi ba dapat tayong maging masaya? Ang kailangan lang natin maniwala sa ginawa ni Kristo. Doon sa finished work of Christ on the cross. Yun lang dapat yung ating pinaniniwalaan. Sabi mo sa katabi mo, dapat happy ka. Parang hindi ako naniniwala eh. Dapat happy ka. Okay? Jubilation. Jubilee. Ang ibig sabihin ng jubilee, ito yung tinatawag na joy, happiness, rejoicing mo. Kaya dapat, ang isineselebrate natin ay yung kapatawaran ng Panginoon sa kasalanan natin. Tama ba? Wala kang kung may birthday celebration, dapat ang isang sineselebrate mo sa buhay mo ay yung alam mong pinatawad ka sa kasalanan mo. Ang dapat nagsasaya tayo doon. Na alam mo dahil pinatawad ka sa kasalanan mo, ibig sabihin, sigurado ka na. Gets natin? Alam mo na kung ano yung magiging kinabukasan mo sa ating Panginoon. Kaya, ang palad po natin, ang kailangan lang natin sumampalataya. Wala kang ginawa, ang Panginoon ang gumawa ng lahat. Gets nyo? Hello? Amen po ba? Wow, conclusion. Gusto kong tapusin ito para next meeting iba na yung ating subject ulit. Now, anong oras na ba? 7? 7:05? 7:02? 7:03? Ano ba talaga? 7. Sige. Response natin sa forgiveness. Bibilisan natin. Dahil ikaw ay pinatawad, dapat meron tayong response sa kapatawaran ng ating Panginoon. Ano yung response natin? Always be thankful for your forgiveness. Dapat lagi kang nagpapasalamat sa forgiveness na tinanggap mo kay Lord. Pangalawa, show how His forgiveness changed you. Dapat ipakita mo kung paano binago ka ng Panginoon dahil sa Kanyang pagpapatawad sa iyo. Pakita mo yung manifestation, ipakita mo yung ebidensya. Amin po ba? Hello? Tignan ninyo ito. In Romans chapter 6 verse 20 to 22, ang sabi niya dito, when you were slave to sin, you were free from the obligation to do right. And what was the result? You are now ashamed of the things you used to do, things that end in eternal doom. But now you are free from the power of sin and become a slave of God. Now, you do those things that leads to holiness and result in eternal life. Ang ganda, di ba? Hello? Nakikita po natin, dati mapapahamak tayo, dati tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, pero ngayon dahil sa ginawa ni Kristo, ngayon ay hindi ka na alipin ng kasalanan, kundi alipin ka na ng Diyos.
Nagigets natin. At ngayon, lahat ng ginagawa mo ay ano? Nagli-leads to holiness. At ang resulta nito ay eternal life. Kaya pinapakita dito, pag napatawad ka sa kasalanan mo, mabuti na yung ginagawa mo, hindi na mali. Nagigets natin? Hindi na bad yung ginagawa mo. Mabuti na. Palakpakan natin si Lord. Pangatlo na resulta, one of the surest changes that forgiveness has made you is that you become a generous person. Ang isang pinaka-tiyak na pagbabago dahil ikaw ay napatawad na at nakatanggap na ng kapatawaran sa Panginoon, ikaw ngayon ay naging isang generous person. Sino sa inyong generous? Sino sa inyong mapagbigay? Ha? Nagigets ninyo? Kaya ang isang tao na nakatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon, nakatanggap ng biyaya, nakatanggap ng kapatawaran, nakatanggap ng kaligtasan, nakatanggap ng buhay na walang hanggan, siya ay isa ng generous person. Pastor, may ebidensya ka ba? Okay, bigyan ko kayo ng ebidensya. Luke chapter 19, verse 7 to 9. Sabi dito, sino nakakilala kay Sakeo? But the people were displeased. He has gone to be the guest of a notorious sinner. Sino si Zacchaeus? Notorious sinner. Hindi lang sinner, notorious pa. Okay? They grumbled. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor. Lord, and if I have cheated people on their taxes, kasi tax collector po si Zacchaeus, I will give them back 4 times as much. Jesus responded, salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. Tanong, naligtas ba si Zacchaeus? Nakatanggap ba ng kaligtasan? Nakatanggap ba ng kapatawaran ng kasalanan niya? At nung natanggap niya yung kapatawaran ng kasalanan niya, anong sabi doon? Anong ebidensya? Anong ebidensya? Kalahati ng kanyang wealth ay ibibigay niya sa mga at yung dinaya niya sa tax, ibabalik niya ng 4 times as much. O kita ninyo yung transformation na nangyari kay Zacchaeus. Kaya ang sabi ng Panginoon, dahil sa ginawa ni Zacchaeus na yon, sa pagiging generous niya, sabi ang declaration ng Panginoon sa kanya, siya ngayon ay tunay na anak ni Abraham. Nagigets ninyo? Hello? Ang mga believers ay totoong generous, hindi madamot. Kaya kapag pinagdadamutan mo ang Panginoon, pinagdadamutan mo yung kapwa mo, pinagdadamutan mo ang gawain ng Panginoon, hindi ka, sa tingin nyo, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na anak ng Diyos, yung totoong nakatanggap ng pabor at ng biyaya ng ating Panginoon, magbabago ang buhay niya mula sa pagiging madamot, magiging ano? Generous na siya, magiging giver na siya. Amen. Hello. Kaya kapag meron kayo nakikitang tao na talagang nahihirapan sa buhay, at kung meron ka rin lang, tumulong ka. Nagigets ninyo?
Pero kung babaliwalain mo ito, ibig sabihin, may malaking problema ka, baka hindi tama ang understanding mo sa ginawa ng ating Panginoon. Kasi yung pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay talagang extravagant. Bakit extravagant? Kasi buhay niya yung ipinangtubos niya sa ginawa mong kasalanan. Hindi ba generosity yun? Kasi yung salitang generous, ang ibig sabihin kalahati, half of your life talagang ibinibigay mo. Yun ang ibig sabihin ng generous. Gene mo na yun. Yun na yung pinaka-DNA mo. Nagigets niyo? Yun ang ibig sabihin ng generous. Yung gene means yun na yung DNA mo. Are you with me? Naintindihan niyo ako? Kaya kung generous ka, ang kalahati ng dugo na nanalalaytay sa iyo ay generous ka. Katulad nitong ginawa ni Zaccheo, grabe. Sino ngayon ang generous? Yung pinatawad sa kanyang kasalanan. Bigyan natin ng sample. Luke chapter 7, verse 39 to 42. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is. That she is a sinner. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. Two people own money to a certain money lender. One owned him 500 denarii, and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debt of both. Parehas silang hindi nakabayad. Pero parehas silang ano? Parehas silang pinatawad. Tama ba? Now, which of them will love him more? Sino sa kanila ang higit na nagmahal sa nagpatawad? Yung malaki, ang pagkakautang, o yung maliit ang pagkakautang na parehas din silang pinatawad? Tuloy natin. Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. You have judged correctly. Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she poured out, anong nilagay niya? Saan niya nilagay? Sa paa. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. Sino sa tingin nyo ang nagmahal ng malaki sa Panginoon? Yung malaki yung pagkakautang o yung maliit ang pagkakautang? Yung malaki ang pagkakautang. Tanong ko, maliit ba yung utang natin kay Lord? Gaano kalaki? Sobrang laki. Dahil yung utang mo, ikapapahamak mo. For the wages of sin is death. Ang laki ng utang natin. Ngayon, may rason ba para hindi mo mahalin si Lord ng sobra-sobra? Pero ang tanong, nakikita ba sa atin? It is a big question. Di ba niya? Nagigits natin. So, dapat mas malaki yung pagmamahal natin kay Lord. Grabe. Imagine, sabi natin, mahal natin si Lord, pero anong nangyayari sa atin? Lulubog lilitaw tayo sa gawain ni Lord. Pati sa pag-pray, pati sa pagbabasa ng Biblia, pati sa pakikinig, tinatamad tayo kuminsan. Sure?
Totoo hindi. Kung minsan wala tayong gana, hindi tayo excited. Itong babaeng ito, grabe. Mula nung pumasok siya, tumigil ba siya sa pagkiss sa paa ng ating Panginoon? Ang tanong, bakit nagagawa ng babae yung ginagawa niya kay Jesus? Dahil siya ay napatawad sa kanyang kasalanan. Kaya kung napatawad ka sa kasalanan mo, mas grabe dapat yung paglilingkod mo kay Lord. Mas grabe dapat yung pagiging generous mo. Mas grabe dapat yung suporta mo sa gawain ni Lord. Bakit? Grabe yung kapatawaran na natanggap mo eh. Walang kapantay. Buhay yung ipinambayad doon sa kasalanan mo. Tapos kapag mag-pray tayo, wala pang 5 minutes. Tama? Totoo. Kapag magbasa tayo ng Bible, ilang minuto sa tingin niya? Kayo nakakalam nun. Gets natin? Nakukuha natin? Yun yung katotohanan nangyayari. Pero tingnan niyo, pinapakita dito yung pinatawad ng malaki, mas malaki yung pagmamahal niya sa nagpatawad. Ang laki yung ginawa ni Jesus Christ sa atin eh. Dapat malaki yung pagmamahal natin. Hindi tayo nagmamahal sa Panginoon ng malaki para mapatawad tayo sa kasalanan natin, kundi nagmamahal tayo ng malaki kay Lord dahil napatawad na tayo sa kasalanan natin. Hello? Ang matindi dito, nagbuhos ng pabango. Alam ba ninyo kung magkano ang halaga nitong pabangong ito? Sweldo ng isang manggagawa sa loob ng isang taon. 1 year. Very expensive. Isang taong sweldo, ibubuhos lang sa paa ng ating Panginoon yung pabango. Sa atin, 100 lang nanghihinayang tayo. Tama? Tama? Totoo hindi. Pag medyo malaki na, kapanghinayang naman. Ibibigay ko ba? Hindi. Ibibigay ko ba? Hindi. Nag-ano pa tayo? Pen, disara, pin, di pa. Di ba? Yes or no? Yes or no? Ganun tayo eh. Pero ito, pinag-isipan ba niya? Mula nung nabalitaan niya na si Jesus ay nandun sa bahay ni Simon, ba't pumunta agad siya doon? Pagpasok niya, meron ba siyang sinabi, Lord, sandali lang? Meron bang ganon? Are you listening? Kita ninyo yung epekto, yung resulta ng pagpapatawad ng Panginoon. Kaya dapat, ano naman yung response natin doon sa forgiveness ng Lord sa atin? Dapat ipakita natin yung bunga ng pagpapatawad ng Lord sa buhay natin. Are you listening? Sino sa inyo ang nagmamahal kay Lord? Taas nga kamay. Gaano nyo kamahal si Lord? Gaano yung sobra? Patay kung patay? Marami akong na-encounter na ganyan. Pastor, patay kung patay. Hindi ka namin iiwan. Ano, nasaan na yung mga patay kung patay na nagsasabi? Patay na. Nakikita nyo yung word. Bakit? Hindi nila naiintindihan na ang pagmamahal sa Panginoon ay resulta ng kapatawaran ng Panginoon sa atin. Kaya mahirap pong magsabi ng patay kung patay. Baka hindi natin kayang tayuan. Amen po ba? Pastor, hindi kita iiwanan kahit anong mangyari. Kahit ipagtulakan mo ako, kahit itakwil mo ako, hindi ako aalis. Yung puso mo, puso ko rin. Ay, grabe ano, di ba? Nangyayari yun, totoo yun. Totoo yun, nangyari yun. Kasi sa akin, nangyari yun eh. Hawak ko pa yung love letter eh. Nandun sa bahay, dokumento ko yun. Pastor, puso mo, puso ko rin. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Ano man ang mangyari, di kita
iiwan. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. O, anong nasaan ng ipaglalaban hanggang sa dulo ng mundo? Nakaranas lang ng problema. Iniwan na siya, iniwan na. Baka yung kaibigan mo, sasabihin mo, mahal mo yung kaibigan mo. Ipaglalaban mo yung kaibigan mo, bukas, wala na. Nagigets niyo? Si Lord hanggang kamatayan, ipinaglaban ka niya. Gets niyo? Hindi siya pumayag na magtagumpay ang dyablo sa atin. Niredeem niya tayo. Tinubos niya tayo. Ganon dapat ang foundation ng isang totoong believer. Alam natin yung ating position in Christ. Are we forgiven? Hello? Are you forgiven? You are a generous person. Paano tayo magiging generous? Marami tayong mga kakilala na hindi pa nakakilala kay Lord. Share the Word of God. Share mo yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Huwag kang manahimik. Akala ninyo yung pagiging generosity sa pera lang. No. In all aspect. Be generous. Sabi niya dito, bear with each other and forgive each other. If someone does wrong to you, forgive that person because the Lord forgive you. May karapatan ka bang hindi magpatawad? Sabi mo nga sa katabi mo, may karapatan ka bang hindi magpatawad? Anong sagot? Bakit? Bakit wala kang karapatang hindi magpatawad? Dahil pinatawad ka ni Lord. Tanong, ilang taon mo nang kinikimkim yung hindi pagpapatawad sa nagkasala sa iyo? Ilang taon na? Ha? 18 years na! Hanggang ngayon, di mo pa pinapatawad. Eh, ang sabi niya dito, wala kang karapatang hindi magpatawad dahil pinatawad ka ni Lord. Eh, hindi ko kayang tanggapin yung ginawa niya sa akin. Kaya kahit anong mangyari hanggang kamatayan ko, hindi ko siya mapapatawad. Ganun ba? Yung ginawa sa iyo, di mo ba kayang patawarin yung tao? Kahit gaano kabigat yung nagawa niyang pagkakamali o pagkakasala sa iyo? Gets niyo? Itong tatahimik ninyo. O tignan niyo, sabi niya, do not become angry with each other if you think that someone has done something wrong against you. Forgive them. Remember that the Lord has forgiven you, so you should also forgive other people. Mas maliwanag na naman. Yung mga nakagawa sa iyo ng mali, ng hindi tama, kailangang patawarin mo. Pero ano sinasabi natin? Patunayan mo muna bago kita patawarin. Tama, mali. Kailangan pa ba niyang patunayan sa iyo bago mo siya patawarin? No. Bakit? Pinatawad ka ni Lord eh. Tapos hindi mo kayang magpatawad. At sabi ng Bible, kung hindi mo patatawarin yung nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Are you with me? May natututunan tayo. That is the end of our lesson for today. Tonight. Amin po ba? Palakpakan natin si Lord. Ngayon, ito mga kapatid, ang big idea dito, God has already forgiven us.